Gabi ng Mister. Yeah! Uy! Good na New Year, oh! Wow! Wow! Okay, mga kamisteryo. Ngayong gabi ito pag-usapan natin tungkol sa 2026. Ano ba ang ating kakaraping mga pagsubok sa taong ito? Ano ba ang dapat nating gawin to counter challenges, to overcome some challenges? And of course, ano ang forecast ng mga expert for this year? And ito iba't ibang mga pamaran ng kanilang predictions. Some will be doing tarot card readings. Others will be doing some psychic, readings. Yeah. And of course, we also have some experts in astrology, sa feng shui, sa iba pang field of reading the future, especially this year, 2026. And ano yung mga suggestions silang kanilang recommendations to do para maging maswerte ang bawat isa for this year? Of course, mga lucky charms, mga dapat pang gawin sa mga bahay-bahay, sa ating buhay, relationships, sa ating trabaho, anong pakikitungo natin sa ating kapwa, sa ating community, sa company, sa workplaces natin, at iba pa. Yan po inyong matutunghayan tonight sa DZRH, ha? Pag-usapan po natin yan sa Gabi ng Misteryo, 10 to 11 p.m. And also, we have other guests from different groups ito, no? The group of Nico Chua, yung Mystic Way, and also si Brother Elias Pascasio, ang ating magaling na psychic healer and psychic reader. Ayan, ha. And itong pinakamatindi, ano, dahil sa 2026, hihingan din natin ng tip ng kanyang pagpulso at pananaw. Si Brother Hans Kua, ang ating expert sa feng shui. So yan po ating pag-uusapan tonight sa DZRH ngayong Sabado, 10 to 11 p.m. Kaya wala nga absent, ha. See you all. Gabi ng Mister. So it's 2026 na, ha? Huwag natin pigilin ng bagong taon, 2026. Ano ba ang ating kakaharaping kapalaran sa 2026? May mga kaibigan tayo sa larangan ng spirituality, sa larangan ng mysticism, na magbibigay sa atin ng mga tip, ano ang dapat nating gawin, ano ang ating dapat na ugali, ano ang dapat nating pakikitungo sa kapwa, sa ating trabaho, sa ating komunidad. And of course, ano ba ang kapalaran natin na naghihintay sa taong ito sa ating bansa? So, magbibigay po sila ng mga tip tonight, and kailangan maging masaya tayo kasi it's a brand new year, it's a brand new life to all of us. Of course, unang-una, ating pasalamatan, ating pong lumikha sa bagong taong ito sa ating buhay, na talaga merong bagong pag-asa, ayan na, bagong pangarap, ayan na, bagong plano, at lahat dapat bago. Ang tao luma, hindi, dapat mayroon tayong bagong pananaw. Yun, maging open-minded tayo. Siguro naman, I think it's about time that we have to change some old ways na ginagawa natin sa past year, and natuto tayo sa 2025. And now, natuto tayo sa 2025, meron tayong dapat na gawin this year, 2026. Ayan, good evening everyone. Kami po ulit ang Mystic Way. Good evening sa iyo, Brother Ray Sibayan, and sa lahat ng nanonood sa DZRH radio station. So, nandito kami ngayon para talakayin namin kung ano ang mga insights or mga additional insights for 2026, at kung ano yung mga charms, prayers, incantations na pwedeng gawing protection, or pwede rin siyang gawing additional boost ng luck for 2026. So, mauuna ako. Ako nga pala si Nico J. Chua.
ang inyong astrologist. Ang sa akin is, ang may advice ko is, since next year, consider siya as sun year sa astrology dahil number 1, which is 2026, 6 plus 2 plus 2, which is 10. So, 1 plus 0 equals 1. So, numerology 1 tayo next year, and the same time, 1 signifies the rulership of Aries, which is siya yung pinakaunang zodiac. So, ang may re-recommend ko na color para sa next year or kung sasalubungin ng next year, ganyan, is color red or yellow, which signifies the symbol of the sun. So, meron din akong ibang charms or enchantments din na may re-recommend, which is sa akin personally is citrine at saka amethyst. Bakit amethyst? Amethyst kasi more on for grounding siya kasi next year, si Saturn ay magta-transit siya ng Aries. And the same time, magko-conjunct siya ng Neptune. So, may tendency na the whole year, next year, ay magiging impulsive yung mga tao, magagalitin, at saka kokonti yung pasensya, generally. So, kailangan ng amethyst. And syempre, citrine naman for the boost of luck. Generally kasi citrine, it rules Jupiter itself, and lalo na color yellow, ang citrine. Though meron din akong gusto sanang i-share na na Kabbalistic practice siya. So, which is every Thursday, pwede kayong mag-alay ng cinnamon sa altar ninyo, ganyan. Every Thursday, kasi Thursday is Jupiter Day. So, pwede nyong gawin yon every week para maging lucky din yung inyong buong taon. Ganyan. Or if sasalubungin niyo yung New Year, or if ever panood nyo to and then tapos na yung New Year, ganyan, pwede pa rin kayong humabol within the first month of 2026. So, ayan, yun ang sa akin bilang astrology. So, ayan, siguro ang next na magdi-discuss sa amin is I think si Mama Reika or si Mama G. So, sino bang pwedeng mauna sa inyong dalawa? Pwede nga ako na. Ayan. Ako na nag-volunteer. Okay. Anyway, good evening po sa lahat. And kay Sir Ray T. Sibayan. At sa mga kasama natin dito, si Nico and si Sis Gina. So, I will be sharing few feng shui tips para sa ating 2026. And magfo-focus ako since may na-mention na si Nico na ibang areas, especially sa astrology. Dito ako mag-focus naman ngayon sa career and business, no? Career, business, wealth, ganon. Promotion to ng Since na-mention nga ni Nico na this is a fire sign next year, which is the sun. So, if ino-note natin, the energy of the sun is intense, diba? It's too bright, no? And it's focused concentrated siya sa passion natin, and it's the burning flame inside us. So, desires, no? So, kung manifestation ang usapan, mabilis at malakas ang manifestation this year. So, ito rin yung taon na, since mabilis ang taon na to, and may tendencies tayo na ma-burn out, ma-overwhelm, especially if hindi tayo prepared and grounded sa mga decisions making natin. So this 2026, it favors entrepreneurs, mga leaders, coaches, healers, ayan, hello sa mga healers natin dyan, and sa mga creatives natin, and then the sales and visibility based na work. So ito yung mga nasa entablado or sa mga content creators and other form of social media na based na career. So, also, it's sinasuggest din dito na maging mindful tayo sa rash decision kasi nga mabilis, diba, yung opportunity this year. So, may mga magandang pasok pero makikitaan yung magandang pasok pero not totally na masasabi nating maganda siya after that decision, no? So may mga consequences pa rin na kailangan natin natantyahin kung kaya ba natin talaga or driven siya by our kagustuhan or the energy of wanting
Yung desire kasi it's a flame. No? So, iwasan natin yung rash decision, like over expansion. Kung hindi pa kaya, wag ipilit. And then, tansyahin ninyo feasibilities, ganon, grounded structure yung kailangan natin next year. And may possibilities of ego clashes this year kasi nga, syempre, competitive yung energy. Okay? So, dapat kailangan natin i-check in lagi natin yung sarili natin sa especially sa kung anong klaseng relationship connection yung binibuild natin sa society natin. Since we give presence more, dominantly kasi presence yung binibigay ng sun eh. And like, hey, look at me. Ganun yung energy ng sun eh. Pero, syempre, kailangan natin ground talaga, no? So, yeah, burnout from overworking is expected siya, guys. Like, wala pa ngang 2026 ngayon or papasok pa lang, ramdam ko na rin yung possibilities ng overworking, and since maraming ang opportunities na pumapasok sa atin and offers. So, yeah, dapat mindful tayo, and para dun sa mga medyo struggling in the past, ito na yung time na kailangan i-apply ninyo yung mga natutunan ninyo in the past dito sa taon na to. Kasi ito yung taon na yung collective lessons nyo doon is embodying this year. So, i-embody nyo siya this year kasi malaki yung matutulong ng taon na to. Sakyan nyo siya para sa mga gusto ninyong i-manifest this year. But again, maging conscious, maging mindful. And about sa money and wealth, no? May mga sudden income dito. May like papasok pa lang, like feel niyo na ang dami na papapasok na pera, or maaring mga opportunity or promotion, mga ganon. And then there are multiple opportunities na makikita ninyo, but of course, always remember kung ano yung energy ninyo at that moment, emotions ninyo, thoughts ninyo, saan siya nag-lead, kasi malaki din ang factor nito kung paano ninyo ito i-attract or i-manifest. So, alignment is important this year. And yeah, higher spending urges. OMG, maraming pera, maraming sunog dito. Susunugin niya ng sun ninyo. I mean, ng araw na to. So, kaya maging mindful talaga, maging in control kayo sa pera niyo. Dapat financially literate kayo, or kahit aware lang kayo kung saan ninyo nilalabas yung pera ninyo. Malaki ang pasok, malaki din na maaring sunugin ng araw. Kaya be grounded. And pagdating sa risk, no, merong money leaks, since meron tayong possibilities ng burn ng pera. And then emotional spending. OMG, ingatan niyo to. Emotional spending, intense ang emotion this year, and high risk din sa investment. Pag-isipan niyo yan. And 2026 rewards is kapag marunong tayo mag-budget, kapag marunong tayo magprotekta ng ating sariling energy, and yung decisions natin is binibigyan natin ng time, wag masyadong urgent. Kapag merong bumabagabag sa loob, it's a signal na halt mo na, pigil mo na, hold mo na. Pag-isipan, hindi magmamatter kung gaano katagal. Mahalaga dito is naramdaman mo aligned na siya or pwede na siyang sakyan, no? You ride the tide, the waves. Hindi kayo yung hayaan niyo yung sun, kasi yung sun mismo yung kabayo. Fire horse tayo eh. So, sakyan niyo yung kabayo, yung trip niya. Huwag ninyong hayaan niyo mag-flow ito at huwag ninyong i-force kasi malaki, intense talaga yung year na to. But maganda siya for opportunity, growth, pera, kaperahan ninyo. Yun lang po, everyone. Thank you so much for inviting me here ulit. And hopefully, in the future, makasama ulit ako together with Sir Ray T. Sibayan. Yun lang po. Yan, I think next naman is si Mama G ng Mystic Way din ng aming team. Hello guys. So, maraming salamat ulit kay Sir Ray Tisibayan sa pag-invite na naman sa amin dito, and sa mga kasama namin ko ngayong gabi na to, si Nico and si Sis Reyka. So,
agree ako sa kanila by sa mga impulsive and be mindful sa taong 2026 dahil nakikita ko madami din magkakaroon ng away. Mag-aaway-away din kapag hindi nagkaroon ng tamang pagdedesisyon sa mga bagay-bagay. So, init ng ulo talaga dahil nga fire nga, lumalabas dito na umaapaw at siksik din naman talaga yung mga opportunity by next year. Pero, maiwasan natin to kapag medyo slow down lang tayo sa pagde-decide kasi dito sa part na nakikita ko dito merong mga hindi pagkakaunawaan, so magka-clash talaga yung mga ideas sa mga tao dahil nga magbo-boom talaga lalo sa pagdating sa art industry. So yan, tungkol sa mga content creator, tama si Mama Reika si Sis Reika, sorry. So tama naman siya doon. May yung mga ginagawa ng mga uso ngayon by virtual is magbo-boom pa siya lalo. Nakikita ko mas magiging pa sila, mas sikat pa sila or mas doon yung makikita kong pera. Although yung mga field naman talaga na mas magbo-boom pa din, pero may mga field na medyo may hirapan din na maging maayos yung flow. May nakikita rin ako dito about sa mga kabataan na medyo mas magiging mapusok pa din sila. Kung mas mapusok sila last year, mas magiging ngayon. May nakikita ako na mga impulsive decision pagdating sa pag-aasawa, kahit bata pa lang. May mga nakikita ako maaga mabubuntis, pero it doesn't mean naman na magiging pangit yung magiging future nila. Nakikita ko naman, kahit na medyo mapapaaga yung pagbubuntis ng ibang mga kabataan by next year, is meron silang matalinong pag-iisip pagdating sa buhay. Hindi tulad ng mga dati na parang wala lang, nabuntis na lang, no? And nakikita ko rin dito, hindi pa rin maiiwasan na meron pa rin mga evil eye, madaming mga tao na maiinggit pa rin sa mga actions natin and sa mga opportunities natin. So, kailangan talaga natin ng protection and ang i-recommend ko talaga black salt pa din. So, pag meron kayong black salt, pagka malapit yung tao na medyo inisay nyo or hindi kayo komportable sa inyo, medyo distansya na sila, no? And grounding, sabi nga ni Nico, kailangan natin ng grounding by next year. Kailangan natin yun para mas maging protected tayo or ready tayo by next year. And pagdating sa nakikita mo yung abundance dito talaga. May pera talaga by next year. So, yung pera na yan, pag-ingatan, tulad ng sabi din ni Mama Reika, Mrs. Reika, Mama Reika tuloy ako no? Mrs. Reika, kailangan natin maging mindful sa paggamit ng pera, kung saan natin gagamitin to, kung permanent, kung permanent o temporary lang yung paggagamitan natin, kasi malaki yung magiging problem kapag naglabas tayo ng pera sa maling pamamaraan, kasi nakikita ko dito, medyo magkakaroon ng crisis din sa money kapag mali yung ginawang decision mo doon. And madami maapektuhan. Nakikita ko more on health din, may issue din sa health dito. Na kapag mali din yung decision mo pag sa pera, is syempre yung health mo ay maaring maging problem din, lalo overwork next year. So madaming mga opportunity next year, madami ding mag-double job, triple job. So kailangan pa rin natin ng tamang pahinga. Kasi maaaring magkasakit naman, dadami din yung magkakasakit next year. So, slow down lang talaga. At eto pa, meron akong mga nakikita mga issue rin na dapat na ayusin or unahin bago mag-start ng business. So, may mga issue dito na pag hindi inayos is magiging problema din or mag-restart ulit ng panibagong business o panibagong field. Ano pa ba? And merong mga war dito. So, hindi ko lang nasasabihin na war to about sa family. Pwedeng family din to. And may nakikita rin akong bansa na pwedeng hindi magkasundo by next year. So, overall lang yung sinabi ko, guys. No? Ang ko lang by mamaya siguro, bago mag 2026, mag-ready kayo ng 6 bottles na merong sugar, rice, salt, coin, bulak at tubig. So, yung sugar po ay para sa matamis at matiwasay na samahan ng pamilya. Yung rice naman ay sa kasaganahan at biyaya. Yung salt is pag-alis na negatibo at protection na rin sa pamilya, no? And yung coin naman, pampaswerte at good fortune. Bulak is magaan na pasok ng taon. Saka yung tubig po ay good flow of energy o magandang daloy ng buhay. So, yun lang po yung masasabi ko para sa 2026. Maraming salamat po.
Ayan. So, viewers, and sa DZRH, lalo na kay Sir Ray Sibayan, thank you again mula sa aming tatlo, part ng Mystic Way team. Thank you so much and God bless sa lahat. Okay, thank you, Brother Nico Chua, si Sister Rica Genesis, and si Miss Gina ng Mystic Way. Ayan. Thank you for sharing your gifts, for sharing your predictions for 2026, and also your recommendations what to do to be lucky, to be blessed this year. Although hindi pa naman siya officially nag-start itong Year of the Fire Horse in Feng Shui, but still we can feel now the energies sa paparating na bagong year nito. But of course, because it is one, sabi nila it's one, maingay na sa paligid ko. May nagsuswimming. Ayan. So, I think it's the start of the cycle, Yun naman na aking pananaw. Now, I think it's about time that we have to listen, we have to observe, we have to receive some inputs, some insights from Master Hans Kua, yung ating expert sa Feng Shui for this year. Ito na, pakinggan natin si Master Hans Kua, ang ating Feng Shui Master. Happy New Year po! Ako po si Master Hans Kua at hello tayo, Happy New Year tayo kay Ray Sibayan ng DZRH ng gabi ng Misteryo. Pag-usapan natin ang 2026, the Year of the Fire Horse. Alam nyo ba, ang karakteristik ng apoy na horse na ito ay naglalagablab. Like the apoy, pag nasunog to, cannot be controlled. Very passionate, may damdamin, masyado talagang determinado, very passionate. Kung may gusto talaga siya, 100% ginagawa niya. Alam mo, negative naman sa too much fire. Madaling ma-burn out yung mga tao dahil mas strong ang pressure, ang stress, maraming anxiety na pwedeng mangyari sa 2026 natin. Dahil mabilis, dapat po mabilis tayo sa action. Alam nyo ba, ang business natin ngayong taon na to, ang element ng water, which is the money element, is missing. Ibig sabihin mo, walang pera ang 2026 natin. Mahirap, tough, ang tinatawag nating competition. Lahat ng mga industriya na negosyo ngayon, marami na tayong mga kalaban. Kaya ang susi sa tagumpay natin kailangan fast, kagaya ng apoy. Mabilisan to. Nauunahan natin ang mga kalaban natin. Dapat continuous growth tayo. Dapat right timing, right Feng Shui Master Hans Kua, syempre. Right Lucky Charms para right din ang mga desisyon na gagawin natin for 2026 natin. Alam mo ba, ang 2026 natin, missing element ang money o wealth element. Kaya ang lucky color natin ay color blue. Sa 2026, touch of blue may enhance ng mga wealth element o swerte natin. I-rundown natin na mabilisan ang 12 animal zodiac. Muli po, ito po ay gabay patnubay prediction lamang. Sipag tiyaga, nasa pagiging hands o nasa kamay mo na nakasalalay ang inyong tagumpay. Ako po si Master Hans Kua, ang Feng Shui expert. Year of the Rat. Dapat this year, ingatan nyo po ang overall pagdating sa usapang pera. Dahil conflict nyo po ang Year of the Horse. Do not be aggressive sa business expansion, pag-isipan maigi. Sa career naman, huwag padalos-dalos. Careful planning, strategy, ang susi o ang kailangan gawin ng mga Year of the Rat ngayong taon na to. Bumisita sa store ni Master Hans Kua para sa Tai Sui Cure Year of the Rat, Year of the Horse, Rabbit, Rooster, at Ox. Kayong lima po ay may clash with the Tai Sui. Siya po yung year god na magbibigay ng conflict, ng stress, ng pressure, ng misfortune. Kung may cure tayo dito, posible yan ma-enhance o ma-lessen o mabawasan ang mga misfortune na dala sa 2026. Year of the Rat, not a good year to have baby. Sa relasyon, habaan ng pasensya. Year of the Ox naman tayo, nasa iyo ang charisma star. Sales, negotiation, sa career man o sa negosyo, maging hands-on para sa tagumpay ay makamit natin. Year of the Tiger naman, good year to. Sa pagka-baby, dahil ang Tiger, good friend siya ng Year of the Horse. Year of Tiger, magandang love life, maganda ang negosyo at opportunity sa career. Dahil one of the allies ng Year of the Tiger, ang Year of the Horse. Year of the Tiger, kailangan mag-display ng horse. Ang magsuot ng tigers ay bilhin niya sa store ni Master Hans Kua. Year of the Ox naman, maglagay ng happy couple ng abacus sa northeast direction. Bilhin niya sa store ni Master Hans Kua. Year of the Rabbit, maraming wealth star achievement sa pera ang Year of the Rabbit. May enhance yan by paglalagay ng money frog,
Wealth Buddha, Money Tree, ilagay yan sa east direction ng bahay nyo. Make sure to invite Master Hans Kua to Feng Shui to cleanse your bahay, negosyo, para ma-enhance mong swerte, maging hands-on sa negosyo. Year of the Dragon, this year, isipin ang long-term achievement, long-term project, long-term deals sa career man o sa negosyo. Mag-display ng Money Tree, ng wealth ship, yung barko. Maglagay ng long-term success na dragon sa southeast direction para ma-enhance ang long-term success star ng mga Year of the Dragon. Bili niya sa store ni Master Hans Kua. Year of the Snake naman, recovery year na this year, kalaban. Bad year na ang Snake ang 2025. This year, maraming mga delay project ma-achieve o mapabalikan niya po. Mag-display ng tinatawag nating Kwan Kong, ilagay po yan sa southeast direction ng inyong bahay, ng inyong negosyo. Year of the Horse, kailangan mag-display ng horse. This year, kailangan i-cure ang 5 yellow misfortune star. Siya po yung star na nagdadala ng stress, ng worry, ng mga misfortune, ng mga aksidente. Kaakibat, kasama pa niya si Tai Sui. Year of the Horse ngayon, double jeopardy. Bumisita, magpa-feng shui kay Master Hans Kua. Year of the Sheep naman tayo, good friend ng Year of the Sheep, ang horse. Magandang opportunity sa negosyo, sa pera. Magandang year, magka-baby. Mag-display ng horse ang Year of the Sheep sa 2026. Year of the Sheep, ingatan ang pagiging mabait. Maraming aabuso sa mga binigay mo o tinulungan mo. Year of the Monkey naman, nasa iyo po ang tinatawag nating matalino man na matching na utakan din. Extra cautious, basahin maigi. Ingat sa scam star. Magsuot ng rhino elephant, ng evil eye, bilhin yan sa store ni Master Hans Kua. Year of the Sheep, kailangan mo rin po ng bagwa, ng protection sa mga cheating, evil eye, bilhin yan sa store ni Master Hans Kua. Year of the Rooster naman, court case star activated. Huwag mayabang, huwag mainit ang ulo, posibleng mapahamak sa mga ginagawa mo. Year of the Rooster, kailangan ng anti-lawsuit ng mga amulet, anti-mga litigation ng mga charms, cures, sa store ni Master Hans Kua dito po sa Cityland Show Tower, Shaw Boulevard, bumisita. Year of the Dog, maraming pera, achievement, success, magandang taon, mag-baby. Ang Year of the Dog ay good friend ng Year of the Horse. Maraming opportunities sa negosyo, mag-display ng horse, mag-display ng money frog, sa bahay po, magsuot ng tiger's eye. Sa Year of the Dog ngayon taon na to, maraming achievement, success. Ang Year of the Pig naman, recovery. Last year, kalaban ng pig, ang snake. This year, maraming opportunity, success ang Year of the Pig ngayon taon na to. Year of the Pig ngayon taon na to, recovery year, kaya naman bantayan ang kalusugan. Year of the Pig at Year of the Dog, kailangan ng mga holo, holy board, medicine Buddha, illness star activated. Muli po, ito po yung gabay lamang ni Master Hans, sipag tsaka determinasyon, dala sa inyong mga kamay ng salalay ang inyong tagumpay. I-follow mo po ako sa aking Facebook, Master Hans Kua. Meron po akong Hans Kua, yung may blue check sa Facebook din po yun. Feng Shui Master Philippines, Facebook ko po rin yun. Tarot Reading Philippines, Facebook ko po rin yun. Instagram, Master Hans Kua. YouTube, Master Hans Kua. TikTok, Master Hans Kua. Yan po ang mga social media account ko po. Ang aking store po ay located po dito po sa Cityland Show Tower, Shaw Boulevard, tapat po ng St. Francis Church, Mandaluyong City. Monday to Saturday, 11 noon till 5 p.m. po ang Lucky Charm Store hours ni Master Hans Kua. Tarot, baraha reading, astrology, birth chart reading, feng shui ng bahay, feng shui ng pisina, Lucky Charms, Lucky Date Selection, Cleansing, Master Hans Kua, Feng Shui Expert. Happy New Year ulit kay Ray Sibayan sa DZRH sa gabi ng misteryo. Paano? Share this video. Kita tayo sa aking store sa Cityland Show Tower, sa aking mga social media account, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Master Hans Kua. Happy New Year po sa inyo lahat. Uy, thank you, Master Hans Kua, for sharing your readings for this year, 2026, and ano yung mga lucky charm na kailangan nating isuot, especially sa mga, alam niyo na, sa ating, alam mo, nasanay na tayo, bilang mga Pilipino, na we believe in charms, in lucky charms, yan. Iba, nagsusuot ng mga crystal, nagsusuot ng anumang mga talisman, iba color ng hindi to yung sabi ano ba yung lucky color for next year, red, gold, yan kasi it's fire horse, no? Pero di pa naman talaga official nag-start yung Year of the Fire Horse, so kahit anong gusto niyo na kulay, but still, no, ako I would always tell you guys sa ating mga kamisteryo na it's still yung power natin sa mind ang pinaka kapangyarihan dito, eh. And the best of all is our faith in God, yung ating pananampalataya sa ating pong lumikha. At isa pa, para daw maging maswerte, ha? Actually, itong pinaka-importante sa lahat, eh. Para maging maswerte this year,
we have to do whatever means. Yan, sa ating sarili, sa ating trabaho, magsikap tayo, magplano tayo na maganda, mag-isip tayo na maganda sa kapwa. Huwag tayo mag-iisip ng masama sa kapwa. Magpaplano tayo ng maganda sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating trabaho, at sa kapwa. Ayan, ayan. I think yun ang dapat na mindset natin. Huwag tayo mangongontrol ng ibang tao. O di ba? Kasi iba yan eh. The universe is against people who are controlling other people. Bato-bato sa langit naman, huwag magalit. Yan ha. And of course, sabi ko nga lagi sa ating programa, sa Gabi ng Misteryo, we have to do good and let's do it right. Yan. O di ba? Kasi alam niyo naman, universal law of karma, whatever do we good to others, may balik yun ng maganda. It's blessing. It's, for me, it's lucky charm. Kasi pag, yan, tulad yung pagtulong natin sa kapwa, o di ba? Hindi lang yung kailangan lang natin tutulong dahil sa meron tayong camera, meron tayong may mga tao sa paligid, pakitang tao. Hindi ganoon eh. Dapat bukal sa kalooban yung pagtulong natin para naman maganda yung balik, di ba? Hindi lang sa kapwa-tao, hindi lang sa ating community, kundi sa mga animals, Ako personally, I always do this. I am doing this feeding stray cats since 2019. Di ba? During ito pandemic times, no? Actually, in pandemic times, ang daming lesson itinuro sa atin. Sana naman, I always hope na sana naman ay natuto tayo sa lesson na yan during pandemic times. At dapat tuloy-tuloy, hindi yung dun lang. Ayun, tama yun, di ba? Ang pinaka-importante yung ating pakikitungo din sa ating kalikasan. Kasi during pandemic times, very limited yung ating pagkilos. So, natuto tayong pahalagahan yung ating kapaligiran. Dapat tuloy-tuloy yan hanggang sa ngayon. Di ba? Yun ay tinuturo sa atin eh. Back to basic, we have to commune with nature. We have to give importance to nature kasi especially we are ascending to a higher fifth dimension. In-emphasize ko yun. Yung ascension na yan, it's the higher fifth dimension. Meron kasi iba, ewan ko lang, pero based on my experience as a light worker, iba, they are also 5D workers. Pero ako, I believe na yung iba, they are working sa kabila. Alam niyo na yun, di ba? Ako, I believe na, di ba, so above, so below. So meaning, kung mayroong fifth dimension sa taas, mayroong fifth dimension sa baba. Ano pipiliin ninyo? Yung fifth dimension sa taas o yung fifth dimension sa baba? Alright, and now, speaking of lucky charms, speaking of very popular yung crystals. Ako, of course, gusto ko maging bias. I always recommend my Guardian Diamond Crystal. Ito yung prinogram natin na red crystal. Talagang symmetrical siya, para siyang pyramid shape. I program it. It's a combination of the divine energy and the nature energy, earth energies. It's a 5 elemental energies into one. In-infuse ko yun sa crystal and with Reiki symbols to make it more powerful and more potent sa ating gusto, especially sa mga healer, sa mga spiritual practitioners. Now, speaking of lucky charms, bigyan daan natin itong gustong i-share sa atin, sa ating program, ni Miss Cara Cristobal ng Auhay, Philippines. Meron siya mga recommendations na crystals for year 2026. Ito ba'y tutugma sa atin as lucky charm? At ano nga ba, hintayin ito na, atin ang pakinggan ang kanyang sharing tonight tungkol sa mga crystal. Go ahead, Miss Cara. Hello everyone, this is Cara of Mystic Tales and also registrar ng Auhay. So, ang tinanong sa akin is, ano ba ang crystals na maganda for 2026? Personally, by research, ang 2026 kasi, ang numerology nun is 1.
So, ang 1 ay new beginnings. And also, ang kagandahan niya is kung kayo naman ay into feng shui, year of the horse, di ba? So, ang takbo niyan is anything bago and exciting. So, if gusto niyo ng energy for it, I actually recommend carnelian and citrine together. So, ang kagandahan nitong combination, it gives you creativity and also confidence. Yun. So, hopefully, those two combination would help you guys. Another, if you're not, parang hindi parang nagre-resonate sa inyo, yung ganong combination, I would recommend moss agate. So, moss agate kasi, since 1 nga, new beginnings, maganda si moss agate for that. Anything na you want to start, new event sa buhay nyo, moss agate could help you. And finally, ang isa, dahil feel ko, ang 2025 kasi, ang numerology nun is 9. Any old patterns, ganon, parang nakakat na eh, 'di ba? Kaya nga yung 1 is something new, new beginning. So, siguro, sometimes it hurts and we need that extra calmness in our life. I would recommend turquoise. So, ang kagandahan kasi ni turquoise is, other than calmness, it also brings you good luck. So, why not? We all like those extra lucks, right? So, other than blessings to God, we want those extra, equipment. So, if you're looking or you want more, just message us. If you want to shop for those crystals, you can actually now shop at 99 Vibes PH. This 99 Vibes ay ang official store na ni Auhai. So, yeah, just drop us a message bago pa yung page and all. So, yeah, just ask us. Thank you. Bye-bye. Yun. Thank you, Miss Cara Cristobal from Auhai, Philippines. Ayan. And now, tonight, speaking of forecast and predictions for 2026, bago tayo magpatuloy sa ating discussion tonight, ito muna, ating munang bigyan daan itong musika from Brother J of Spiritual Guide Philippines. Ito siya sa ating programa.
Thank you, Brother Jay. And ito naman tayo. Balik po tayo sa ating discussion tonight sa ating gabi ng misteryo. Gabi ng Misteryo.